Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, pre-show shoutout muna to. Ang ang main content ay alas 10 ng gabi, no? Ito yung way ko para kahit papaano mapansin ko kayo. Hindi naman dahil hindi ko kayo pinapansin. Para kahit papaano naman maramdaman nyo naman na na-appreciate ko kayo. Kasi kundi dahil sa inyo na nagtsatsaga sa aking manood, hindi tatakbo ang channel ko. So merong dito, request si Sir John Sebas. Yung regarding dito sa yung stairs daw na nagde-defy ng laws of physics. Yung spiral, 'di ba? Gawa daw ng ama ni Jesus si Saint Joseph. Tingnan nga natin 'to. Yung content ni Kaalaman, panoorin nyo kay Kaalaman mismo. Ito hahapiawan kasi hindi ko rin naman alam 'to eh. Pero tingnan nga natin to mga men. Baka may alam din kayo dito ha, paki-comment din sa baba. This miraculous staircase defies the laws of physics. It is a wooden structure that rises 20 feet, making 2 full turns without any support from a newel or a central pole. The staircase is held together by wooden pegs, with no glue, nails, or other hardware. The wood used to build the staircase has not been identified anywhere else in the world. In 1878, the Sisters of the Loretto Chapel needed a way to access the choir loft, but they had no space for a conventional staircase. They prayed to Saint Joseph, the patron saint of carpenters, for 9 days. On the last day, a mysterious man appeared at the chapel with a donkey and a toolbox. He offered to build the staircase for them, but he asked for complete privacy. He worked for 3 months using only simple tools and materials. When he finished, he left without asking for payment or revealing his name. Many believe that the mysterious builder was Saint Joseph himself, sent by God to answer the prayers. They consider the staircase Legend lang pala yun. No? Parang may nagboluntaryo daw gumawa nito. For me naman, wait, tapusin nga natin. a miracle. This miraculous staircase For me, no, siguro may technique lang na ginawa dyan kahit wala siyang yung pole sa gitna. Kaya siya matibay. defies the laws of physics. It is a wooden Feeling ko legend lang yon yung may nagpakita doon na gagawa na si Saint Joseph daw. Kaya nung una, medyo na bullshitan ako kasi yung timeline na magkaroon ng ganito at yung nabubuhay kasi si Joseph mas matanda pa kay Jesus Christ, di ba? Imposible naman na siya yung, pero dahil may nagpakita nga daw tapos pinaniwalaan agad na yung gumawa. Feeling ko maganda lang yung alam na mga engineer ito eh. Sinong mga engineer diyan? Feeling ko yung maganda yung pagkaka-arrange niya na balance yung pinag-aanohan ng pressure ng, basta may mga terminology sa engineer diyan na hindi ko alam eh. Kasi itong spiral na ito, pwedeng ito na yung support niya eh. 'Di ba? Balance na balance lang siguro yung pagkakagawa. I don't think na may paranormal dito. Siguro dahil nagkaroon lang ng legend ito dahil napakaganda naman talaga kasi ng pagkakagawa oh. Tapos naglast siya ng ganyan Yung mga gumagawa ng furniture nung araw, talagang yung mga yung mga gawa nila, naglalast talaga ng mahabang panahon. Hindi katulad yung mga furniture ngayon na mabilis ang ginawa, pero ang bilis masira. Yung mga aparador ng tatay ko dati noon, na ginawa sa probinsya, na yari sa mga kamagong, sa mga yung kahoy, ang tagal niya hanggang ngayon nag-i-exist pa rin. 'Di ba? Magagandang pagkakagawa nung mga kahit nga building eh. Hindi na tayo lalayo, ito masyado matagal nang ginawa to eh. Yung building, pansinin nyo, pumunta kayo dun sa mga building na gawa nung panahon ni Marcos and beyond. Yung mula mag-start kayo sa panunungkulan ni Marcos at beyond hanggang luma pa. Hanggang ngayon, kadalasan yung mga building na ginawa doon katulad nung museum ngayon na dating Senate ng Philippines dati. 'Di ba? Ang ganda ng matibay. Pumunta ka sa Heart Center. Kasi na-confine doon yung anak ko dati eh.
Kung makikita mo, yung old building doon kasi may mga bagong building na sa Heart Center eh. Yung old building ng Heart Center, pag tiningnan mo yung structure niya, alam mo yung ang ganda ng pagkakagawa niya, halata mong may art yung pagkakagawa. Museum quality talaga siya na sobrang taas ng ceiling, 'di ba? Yung nasunog na post office din, ganun din. Nag-aano siya. Pero yung mga bagong gawang building ngayon, kung mapapansin nyo, ilang buwan lang may crack na agad sa pader. 'Di ba? Ano din, ibig ko sabihin, iba kasi ang ano nun eh, yung paggawa dati kasi nun, hindi shortcut eh. Ayun ang pagkakaalam ko, no? Kaya tuloy yung mga building na yun, naglalast talaga yun. 'Di ba? Yung pyramid nga inabot ng ano, 'di ba? Ng ilang libong taon yung pyramid. Although na hindi naman na siya perfect ngayon, pero naiitsurahan mo pa rin. Anyway, proceed tayo do sa mga comment. I don't think na may paranormal dito. Yun ang tingin ko dito. Maganda lang siguro yung pagkakagawa at pinlanuhang mabuti yung ano. 'Di ba? Na kung i-replicate ngayon, mahihirapan yung magre-replicate nito. Pero feeling ko hindi paranormal ano yan eh. Anyway, mga kababayan ko, basa tayo ng comment ano. Refresh ko muna, baka may pumasok na bago. Bagal na internet ko. So, ito, unang comment, si Ma'am Wish Heartstar. Sabi gano, Yahoo, yehey, timestamp 8:53 daw. Nobela po ba? Haba kasi ng comment ni Ma'am eh. Di mo pa nga po nabasa yung highlight eh. Anyway, kahit di mo po natapos nobela ko, Sir Nurse Bungo. Thankful ako as in domo arigato gozaimasu. Sige nga, tapusin natin yung ano. Oo nga naman, ano, mukhang hindi ko natapos yung ano. Tumigil ako do sa Ormoc landing eh. Yung Ormoc UFO landing. Sige nga, ano natin. Pakagal na internet. Sige, habang kinakalkal ko yung ano, no. Ano ka nag-comment sa akin? Yung sa zombie ba? Dito ka nag-comment sa akin, di ba? Sa zombie. Sige, balikan natin yung comment mo. Sabi ni Introvert Cat Garfield, para sa akin, isang gem ang channel mo, Sir Bungo. Maswerte kami na isa kami sa nakakaalam ng channel mo. Sama-sama tayong labanan ang mga simp, uto-uto. Haha, God bless. Hindi naman siguro. Nagkataon lang na same siguro tayo ng interest. Di ba? Sana ba yung ano ni ito yung nobela ni ano, sobrang haba, no? Sabi nga, zombie? Di ba po ba patay na nabuhay ang zombie? Yung kumagat ba sa kanya ay nagdeklara na patay na? Gaano katagal na na-declare na patay na yung umatake sa kanya? Labo ng balita ng KMJS, sana man lang nilinaw ang totoong sitwasyon ng lalaking umatake. Bakit ganun naging behavior? May mental problem ba? Lango ba sa alak or illegal drugs? Kasi isa yan sa pwedeng rason sa pagbabago ng behavior, o pwede din kaya gising na nananaginip na zombie siya. Di po ba kinausap tapos itinatanggi na ginawa niya yun sa lalaki? Triage mo nga po, Sir Nurse Bungo, yung zombie daw. Panic attack ito sa mga nervyoso at nervyosa dyan. Naway ayusin naman pag lalabas ang balita. Naalala ko po tuloy yung school na napabalita na may naglanding di umano UFO sa Ormoc City. Leyte, 1984. May iniwang bakas at likido pa sa lugar na pag naglanding. Asa na kaya yung mga sample ng likido? Saan dinala? Saan din kaya dinadaos dito sa Pinas yung Alien Figuring Festival? Ano yun? Tapos sa Zimbabwe, 1994, UFO at alien kita na mga estudyante nakipag-usap pa nga daw through telekinesis or telekinetic, may warning message at vision pang iniwan sa mga bata na document at interview pa ng Harvard psychiatrist para tignan kung mas hysteria ba ang naganap o gawa-gawa lamang. Pinadrawing pa yung mga nakakita ng mga bata. Ano po kaya katawan nila? Nahihipo literal o nalusot ang kamay natin pag hinawakan sila?
O parang magic lang din na illusion o image kung anong gustong i-register ng kung sino. Sino may gawa sa kanila? Masama ba sila o mabuti? May naalala tuloy ako na sound malapit sa bahay namin na feeling ko parang may something sa likod ng bahay namin. Bakanting lupa siya. Malawak na madamo. Yung sound niya parang yung sa movie ni Vilma Santos na dar na yung sound ng UFO o flying saucer tawag ng iba sa Ormoc. Tawag ng mga bata, kabibe, hugis, kabibi daw kasi. Sakit sa tenga yung mapapaaray ka sa matinis na sound. Sakit sa tenga, napatakip nga ako ng tenga ko. Hindi ko confirm kung saan galing yon pero biglang pumasok sa isip ko yung movie Darna. Naalala ko tuloy yung panaginip ko na lumipad ako. Sarap po kaya ng feeling yung ramdam mo yung hangin sa ere tapos wala akong suot na harness. Ang saya, sarap po lumipad ng walang suot na harness o mga lubids o upuan. Kasama ko po brother ko na lipad. Unbelievable experience po. Yun Sir Nurse Bungo. Malupit. Saan na naman ako nakarating sa zombie na yan? Gandang araw po. Ang haba na narating ng kwento niya, ano? Mula zombie, tapos bumalik ulit siya sa zombie. Siguro masarap ka kwentuhan to si Ma'am Wish Heart Star. Next. Sabi ni Sir Flitzpe, watching dito boss mo nauulang ulit na lasing kasi ako. Tamang kinig ako ngayon. Salamat sir. Sabi ni Shizuke 1, mga overdose sa drugs yan. Dito sa Amerika at Canada, marami yan, lalo na sa downtown. Sila yung taong may depression at may problema sa pag-iisip, kaya sila naging homeless. Pero may tinatanggap na pera yan kada buwan sa gobyerno at galing sa tax ng mga citizen. Kaya sila nakakabili ng bisyo nila at bawal sila mamalimos sa kalsada. Sir, yun, di ba ang sa US, food stamp yun? Yun dyan, sa inyo? Paano sila nakakabili ng cash bang binibigay? Pakilinaw nga, cash bang binibigay yon? Kasi di ba parang, paano ba yung proseso ng food stamp na yon? Ito, correct me if I'm wrong pagkakaalam ko dyan sa food stamp na yan, hindi ba yan yung parang card na magkakaroon ng laman? Or iba pa yung sinasabi na pera na sinasabi mo, sir? Hindi ko kasi alam yan eh. Pero naririnig ko yung food stamp. 'Di ba? Kaya sila nakakabili ng bisyo nila at bawal sila mamalimos sa kalsada. Sa Pilipinas kasi kaya homeless sila dahil may hirap at galing probinsya na naloko. Totoo ito kadalasan. Kasi effect din yan ng mga napapanood sa movie, 'di ba? Na makikipagsapalaran sa Manila na akala nila ang ganda ng buhay dito. Pero meron naman talagang pinapalad din. Pinapalad din naman talaga. Pero mahigpit kasi ang competition dito sa Manila. 'Di ba? Kaya pag-gala-gala sa kalsada, naalala ko yung isang homeless sa 7-Eleven na nanghingi sa akin ng pera at sabi ko, bilhan na lang kita ng pagkain. Pero yung homeless, ayaw niya at siya na daw bibili ng pagkain niya. Kaya binigyan ko ng $5. Tapos biglang dumating yung pulis at tumakbo siya ng mabilis at nahulog sa check niya may $6,000. Kaya nagulat ako at ang sabi ng pulis, wag na wag kaming magbibigay ng limos sa mga homeless dito dahil may budget sila kada buwan. Imagine mo ang mga homeless dito sa Amerika at Canada. May bank account yan. Oh. Di ba? Di pa ba sila swerte nun? Dapat si Sampaguita girl idala na doon. Joke lang. Hello, Ma'am May Malaganya. Good evening, Idol B. Watching from Dampalit, Malabon. Hello, Ma'am May Malaganya. Wait lang. Doon sa, balikan nga natin, yung mga sukang-suka na doon sa topic na yun, balikan nga natin, yung kay Sampaguita girl, iniisip ko lang, di ba, pampaaral niya yung pamamalimos niya. Ngayong siya ay namamalimos, di ba, nagpapanggap siyang estudyante. Capable na siyang magtrabaho nun eh. So, pag nakagraduate kaya si Sampaguita girl, bilang medtech, di ba?
bilang medtech, nakagraduate siya, makakapagtrabaho kaya siya ng maayos? Or meron pa rin siyang, alam mo yun, yung isip na panggagancho? Kasi nakakatakot yun. Dapat i-rehab na yung mga ganun tao eh. Maidadala niya yun eh, sa future eh. Kung ngayong bata pa lang, wala lang, sumagi lang sa isip ko, no? Naalala ko si FLM eh, si Francis Leo Marcos, parang ganyan siya nung bata siya. 'Di ba? Sanay siya sa ganyan, then lumaki siya. Alam mo yun, nagpanggap na siya na ano, wala lang, 'di ba, na ano. Sabing gano'n ni Sir Momong, bro, regarding sa droga na yon, bath salt or flakka drugs. Pag sobrang lango na, ang behavior ay nagiging zombie o nadidemon. Katakot ano? 'Di ba? Na the demon possessed. Hindi kaya yung ano, ito ha, na 'di ba may mga theory na yung mga nakasulat sa Bible ay meron namang scientific explanation. Ito ha, sometimes may nabasa ako eh. Yung mga nakasulat daw sa Bible na yan ay minsan ine-exage lang. 'Di ba? Na minsan meron pa nga nagsabi na ano eh, yung sinasabi na ginawa daw alak, yung binibigyan ng explanation yung mga miracle sa Bible. I don't know kung na ano nyo na ano, kung na anuhan nyo na napakinggan nyo na yon, yung parang yung ginawa daw ni Jesus na alak yung tubig. Parang may nilagay daw na tablet si Jesus Christ doon na, 'di ba? Nilagay siyang tablet doon para mag-iba daw yung kulay ng tubig. Parang inaano nila, hinahanapan nila ng logical explanation, pati nga yung paglakad daw ni Jesus Christ sa tubig, something like that, ano, nakalimutan ko na iba. Pero ang tumatak sa isip ko doon, yung sinabi nila na yung paghati daw ng ano, paghati ng dagat kay Moises. Yun daw kasi si Moises daw, tumawid sila dahil low tide yung ano, low tide yung Red Sea. 'Di ba? Parang yung nangyari sa ano, panoorin niyo yung ano, yung Gods and Kings sa Netflix. I don't know kung available pa, yung kay Christian Bale. 'Di ba? Inalis nila yung elemento ng Diyos doon. Parang ang pinagpalagay nila, yung nakakausap ni Moises doon, parang psychological niya lang. Kasi parang na ano siya sa ano eh, parang nabagok yung ulo niya, something like that eh. Tapos yung sa Red Sea, yun nga, no. Ba't tayo napunta doon? Hindi, iniisip ko kasi kung nagagawa ng drugs yan, ano, parang yung mga ancient ano, Mayan civilization, 'di ba may ano sila doon? Meron silang ritual, yung nagsasacrifice sila ng humans, tapos sabi nila nakakausap daw nila yung gods. Pagka may tinitake sila na ano, yung pala na pag-alaman, yung may tinitakes pala silang parang ano, nagko-cause ng hallucination. May hallucinogen silang tinitake na drugs na galing sa plant na feeling nila nakakausap nila ang Diyos. Hindi kaya yung mga minimension sa Bible, ito ano lang ano, hindi kaya minimension sa Bible na napoposes ng devil, parang ganyan din. Kasi yung drugs nag-i-exist na dati eh. Galing sa plants, 'di ba? Hindi lang lang talaga literal na drugs. I don't know, no? Bahala na kayo. 'Di ba? Kaya minsan kasi, alam mo, pag nagre-research ka, minsan nawawala yung faith mo sa ano eh. Kaya mas pinipili ko na lang minsan, ignore na lang yung mga information na lumalabas na ganyan eh. Wala lang ha, I don't know, I'm so sorry kung na-offend ko yung iba, pero wala naman ako intention na i-offend yung paniniwala nyo. Na ikwento ko lang naman. Hello Sir Mark San, sabi ni Dr. Sinister.
Good Eve Bungo, may kaparehas na incident niya nangyari sa Ormoc sa Africa, Zimbabwe. Napakita din sa UFO, yung UFO. Early 90s naman siya. Pangalan ng incident is Ariel UFO incident. Chicken ko nga to. Sabi ni Marco Rosales, yung kay Ezekiel ata talagang UFO nakita niya eh. Sabi daw nila, no? Tapos may dinescribe siya doon na itsura nung alien eh. Diba? Hello, Ma'am Amy. Yes, tama po. Pag napatunayang baliw sa mental hospital ang bagsak, doon siya makukulong sa mental. Hello. Mas okay na yun kaysa sa munti ka idala. Siyempre, doon gagamutin ka doon, aalagaan ka, di ba? Hello, Marvin Arias. Good evening from Marikina. Braille Joseph Gamyao. J-Boy Cullion Vlog. Hello. Sabi ni Boss J-Lay, shout out. Diba? Salamat, sir. Sabi ni itong user na to, anong name nito? Anong name mo, sir? Si Romeo. Si Sir Romeo. Romeo. Next video tayo na comment. Basahin natin. Bagal na internet. Sobrang bagal. Yung sa kagabi naman. Yung sa may milagro ba talaga? Sabing gano'n ni Jared Videos. Hindi siya sa printing error, Sir B. Kasi kung sakaling sa printing yan, iba ang print na pwede mangyari. Pag nag-scam ang printing, medyo blur o makalat ang tinta. Possible dyan, may namili ng karne na posibleng nadikit dyan. Ito yung sa luha nung sa kalendaryo. Permanent marker pwede. Permanent marker. Pero yung sabi mong karne or yung ulam, I don't think so. Dahil kung ulam yun, madali matanggal yun kasi kinukusot nila eh. Permanent marker pwede. Sige, pwede yun. Pero kaya ko kasi nasabi na sa error sa printing, let's say halimbawa, na-print siya ng maayos, then sa di malamang dahilan, yung deposit ng tinta doon, parang natapon. Doon sa mismong hindi siya printing error talaga na nagkamali ng pagpiprint. Hindi ganoon. By accident na natapunan siya ng ink na ginagamit. Kasi nung nakita yung mismong kalendaryo, parang part siya ng kalendaryo mismo eh. Parang part siya ng kalendaryo mismo yung splash ng dugo eh, ng quote-unquote dugo. Part siya ng kalendaryo talaga eh. As in, halimbawa ito, no? Halimbawa ito. Di ba, pinrint ito. Siguro ang iniisip mong printing error na sinasabi ko, yung halimbawa na mali ang posisyon ng mata na ilagay dito, or parang nagkaroon ng smudge. Ang theory ko kasi doon, na-print na siya na maayos, tapos natalamsikan lang siya ng tinta na ginagamit sa pagpiprint. Kaya siya parang may splash. Pero plausible siguro yung permanent marker, pwede rin. Kaya lang, kailangan mong i-explain kung paano siya natalsikan ng kasi nasa wall siya eh. 'Di ba? Or pwede habang hindi pa siya kinakabit sa wall, nalagyan siya ng tinta, 'di ba? Pero ang napatunayan doon, hindi siya dugo kasi in-examine siya ng hindi nag-react sa hydrogen peroxide eh. 'Di ba? Sabi ni Jared Videos uli, wala pa namang nakakapagpatunay about dyan sa imahe niya. May napanood ako dati, nag-post yung aktor na
wag sambahin yung litrato niya kasi aktor lang siya ng pelikula, hindi siya si Jesus. Yung luma, ano? Yung luma yata yon. Yung aktor ba ng Jesus of Nazareth ba yon? Hello, Sir Nori. Siguro nagpapahid dyan isang bagay na nagmamansyang kulay pula like Mertiolet at yung imahe ni Jesus. Tingin ko nga parang Japanese chunmage. Ano yun? Ano yun, sir? Sabi ni Marlon Castisimo, kritikong tarantado. Sabi ni Fritzpe, watching here, Boss B, kahit late lasing ako pero nakinig pa rin. Madami din kasi ako natutunan sa'yo. Sabi ni Mark J. Celeste, wala talagang nakakaalam ng itsura ni Jesus. May mga nagsasabi, binase daw ang mukha niya sa, makikita natin ngayon sa paintings sa mukha ni Cesar Borgia. Kasi according sa mga legends, yung painting daw ni Leonardo da Vinci na The Salvator Mundi is based daw sa mukha ni Cesar Borgia. Pero wala namang evidence na nagsusupport sa claim na yun. Meron nga, may version nga daw, criminal daw yun eh. Mukha daw ng criminal eh. I don't know kung saan ko nabasa yun. Yung parang kumuha sila ng preso. 'Di ba? May ganung version na naman eh. Doon sa Mama Mary na may dugo, theory ko talsik lang yun ng ketchup. Hindi sir eh, kung ketchup yon, mabubura yon pagka kinaskas mo. Kasi hindi naman dinesign ang ketchup para pang or any liquid na galing sa ulam or condiments. Nasa kalendaryo sila eh. Kaya make sense na pwedeng matalsikan yung kalendaryong ketchup or any liquid na gamit pang luto. Pwede talaga yan. Kaya lang, hindi siya natatanggal eh. 'Di ba? Depende na lang kung meron kayong madidetermine na isang Hindi, 'di ba? Meron naman magsasabi diyan. Ako natalsikan ako ng ketchup sa t-shirt ko hanggang ngayon may kulay pa rin eh. Kasi ang t-shirt naman po, yung fabric naman po kasi parang sponge. Mahirap talagang tanggalin pag naka-absorb ng liquid ang t-shirt. Pero ito kasi kalendaryo to eh, hindi naman to nag-absorb ng glossy yan, 'di ba? Tapos siguro di nila napansin agad yun, lumipas ng ilang araw, tumigas na at ang mancha. Kaya kahit punasan di natatanggal. Siguro kung hindi natatanggal talaga ang ketchup or kung anong condiments, pwede. Sabi ni Kim Delaney Julian, pag dinasal mo yung ama namin, siya ay nasa langit, hindi kung saan-saan. Oo nga naman, Sabi ni Ken Scott, hi sir, no comment ako dyan, religion kasi. Maiba tayo, may new video about Sampaguita Girl at Kuya Guard through Ask Teacher Popong, anong pananaw mo? Yun ba yung parang, yung gantimpala kay security guard, yung ganon. 'Di ba? Hindi ko pa napapanood yun eh, pero parang nakita ko yun eh. Sige nga, chicken ko. Sabi ni Neil Edward Burgos, dati nga lumilitaw rin ang figure ni Jesus daw sa puwet ng aso. Ayaw naman sambahin. Oo, ano ko yun? Tingin nga kung masasearch ba natin yun? 'Di ba? Parang nakita ko yun eh, Jesus. Ito, yung sa puwet ng aso, kamukha nga naman ni Jesus, 'di ba? So, ayan ba, maaano niyo yan? Hindi naman sa pang-aano, 'di ba? Lalo na ito, mukhang Jesus talaga to. Pareidolia kasi ito. 'Di ba? Next. Sabi ni Marco, naalala ko tuloy dating meme ng FB yung sa puwet ng aso. Hello, Sir Marco. Neil Edward Burgos, hello.
Sabi ni Sir Mario Bonina, siguro po yung gabi ginutom tapos kumuha po ng mechado sa ref. Ako po nung isang episode ng delusion ko nung kalalaan, kapag sinusubukan ko na mag-isip about math, lagi may dumarating na dragonfly. Pansin ko po na every time lagi yun nangyayari. Katagalan, nagkaroon po siya ng meaning sa akin bilang mathematical order. Tapos few months after sa isang books na binabasa ko, naalala ko, na butterfly nga po pala yung sign ng chaos theory. So, ang dami po kasi sa akin, there's really is order, pattern in between chaos. Kaya lang, every time I think about math nung panahon na yon, lagi ako nagkaka-problem. Sabi ni Ma'am Amy, yes, napanood ko yung Shroud of Turin, ang search nila doon is later years na eh. Tama sinabi mo, Sir Bungo, hindi panahon ni Jesus Christ yon. Yung mga figures na yan, eh kahit sa tiles sa pader ng CR namin, merong image eh. Alam mo, totoo ito. Kasi doon sa lumang bahay namin, may mga tiles kasi sa pader yun na malaki, na parang may mga guhit-guhit siya. Habang jumijibs ako, may mga nakikita ko image eh. May nakita akong kabayo, di ba? Tapos, meron pang itsurang flower. Pero hindi siya flower. Parang ganun. Ancestral house kasi ito, sir, kaya malamang dahil sa kalumaan na ng tiles, kaya may lumalabas na ganong image. Sir, I believe in God. Lagi ako nagsisimba pero hindi ako basta maniniwala sa lumalabas daw na mga imahe sa pader. Sabi ni Julian Lacyan, yes, paano kung ideya ng demonyo yung image na yan? Walang nakakita kay Jesus pero di siya long hair laugh trip mga believer kahit ano na lang. Sabi ni Sir. Sabi ni Sir GC719, para sa akin Bungo, meron sinungaling sa kanila. Paninindigan na lang nila na dugo yan. Isa sa kanila dyan, may gawa dyan. Pwede rin, meron naman talaga nakakaalam kung bakit natalsikan yon. Pwede yung sinabi ni Sir kanina na baka mamaya, permanent marker. Pero dahil, syempre, naki-MGS na, nagkagulo na, nanahimik na lang, at pinanindigan na lang. Hello, Sir Rapi Medina. Sabi ni Jan Sebas, good evening. Ito na, Sir, Jan Sebas. Good evening po. Sabi ni Conrado Gutierrez, Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu at mga sumasamba sa Kanya ay dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan lamang. Salamat po, Sir Conrado Gutierrez. Sabi ni Sir El Jaco, tama, may chemical reaction ang kumapit sa pader, gawa ng apoy, dahil nga basura yung sinunog. Kadalasan, nakikita natin na meron pang pumuputok o sumasabog na apoy, parang lucis dahil nga sa chemical at klase ng basura. So yun ang didikit sa pader at nagkakaroon ng kung anong imahe. Sabi ni Sir Momong, iba-ibang klase na yung apparition ni Lord Jesus. Meron nasa semento, sa bato, sa ulap, at kung saan-saan pa. Yung kalendaryong lumuluha ng dugo, may kaparehong pangyayari na yan sa dati. During 90s, yung sa image naman ni Virgin Mary na lumuluha naman ng dugo. Pero na-debunk lang. Oo, saan ko ba napanood yun? Kay Mike Enriquez ko ba napanood yun? Na sinasadya daw pala talaga ng yon, ng mga sculpture, ang gagawin ng mga sculptor, yung mga nag-uukit, ang ginagawa nila, bubutasan talaga daw nila yung mata, tapos lalagyan ng asin dun sa ulo, na may kulay na dye. May kulay na dye pa, na red. Food color ba yun, basta hahaluan yung, tapos from time to time, yung asin sa loob ng ulo ng rebulto, matutunaw, yun yung lalabas sa mata. I don't know kung, hinahanap ko nga yung video na yun eh. Yun sana yung gagawin kong comparison dito, hindi ko makita. Kung makita nyo nga, pasa nyo nga sa akin. Kay Mike Enriquez ba yun o kay Noli Di Castro? Kung napanood. Hello, Sir Rapi Medina. Hello, Brian Joseph Gamyaw. Sir Glenn Kabangbang, hello. Ma'am May Malagenya.
So proceed tayo do sa main topic natin. Alas 10 po, no? Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang gabi. Kita tayo mamaya.